Akin ang buhay na ito. Pinaluhod ni Doña Teresita ang naghihingalong si Talia sa putikan habang nagdiriwang ang buong mansyon sa kasal ni Tristan. Walang awang ninakaw ng matanda ang gamot ng dalaga. Ngunit sa pagbagsak ng malamig na bangkay ni Talia, isang lumang tala-arawan ang sumabog sa mukha ng nagpapakasarap na pamilya. Nang mabunyag ang madugong sakripisyo, sapat ba ang mga luha ng pagsisisi upang dayain ang kamatayan? Akala mo ba talaga babalikan ka niya? You are nothing but a charity case, Talia. Isang pabigat na pilit kumakapit sa pamilya namin. Isang maruming nakaraan na kailangan ng ibaon sa limot. Habang umaalingaw-ngaw ang malulupit na salitang yon mula sa bibig ni Doña Teresita, nakayuko lamang si Talia sa isang sulok ng madilim na silid-imbakan ng mansyon. Nanginginig ang kanyang mga mapaputlang daliri habang maingat na itinutusok ang karayom sa isang puting telang seda. Isang panyong may burdang inisyal na titikti. Ginagawa niya ang regalong ito para sa kasal ng lalaking pinakamamahal niya, si Tristan, ang lalaking ipinagtabuyan niya 10 taon na ang nakararaan. Inako ang lahat ng galit at pagkamuhi nito upang lamang matanggap nito ang tulong pinansyal ng sariling ina at makapag-aral sa Amerika. Walang luhang bumagsak sa mga mata ni Talia, ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay tila pumupunit sa kanyang mga kalamnan. Nanikip ang kanyang lalamunan, tila may nakabarang bato na pumipigil sa kanyang paghinga. Sa sobrang panginginig ng kanyang kamay, tumusok ang matulis na dulo ng karayom sa kanyang hintuturo. Isang patak ng mainit na dugo ang kumalat sa maputing seda, eksaktong tumapat sa burdang pangalan ni Tristan. Bakit ganito kalupit ang tadhana para sa mga taong walang ibang ginawa kundi ang magsakripisyo at magmahal? Naglakad papalapit si Doña Teresita. Ang matulis na takong ng kanyang sapatos ay lumikha ng mabigat na presensya sa bawat hakbang. Nakasuot ang matanda ng isang magarbong bestida at kumikinang na diamanteng kwintas na lalong nagpapatingkad sa kapayakan at kaawa-awang kalagayan ng dalagang nakaupo sa harap niya. Tingnan mo ang sarili mo, namumutla, mahina at walang silbi. Patuloy ni Doña Teresita. Ang boses ay malambing ngunit puno ng lason. Ikinakasal na ang anak ko sa isang babaeng kauri namin. Isang babaeng makapagbibigay sa kanya ng kapangyarihan at yaman. At ikaw, nandito ka, nag-aaksaya ng hininga. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Talia. Isang matalim na kirot ang sumaksak sa kanyang dibdib. Umaabot hanggang sa kanyang likuran. Binitiwan niya ang panyo at napakapit sa gilid ng lumang lamesa. Pilit siyang humugot ng hangin, ngunit tila nauubos na ang oxygen sa loob ng silid. Ang kanyang sakit sa puso. Inaatake siya. Sa nanginginig na mga kamay, pilit niyang inabot ang kanyang lumang bag upang kunin ang maliit na bote ng gamot na kanyang pinag-ipunan ng ilang buwan mula sa pagbuburda. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang bag, isang makinis at mayaman na kamay ang humablot nito. Tumingala si Talia. Ang paningin ay nanlalabo dahil sa nag-uunahang mga luha at matinding pisikal na sakit. Nakita niya si Doña Teresita na may hawak na isang pamilyar na maliit na bote. Ito ba ang hinahanap mo, iha? Nakangiti ang matanda, isang ngiting nagpapangilabot sa kaibuturan ng kaluluwa ni Talia. Sayang naman ang perang ibinayad mo sa botika. Matagal ko nang pinalitan ng mumurahing bitamina ang laman ng bote mo sa tuwing pumapasok ka rito sa mansyon para maglinis. Nanlaki ang mga mata ni Talia. Ang gamot na inaasahan niyang magpapahaba ng kanyang buhay upang masulyapan man lang sana si Tristan sa huling pagkakataon ay isang kasinungalingan. Bakit po? Nahihirapang ibuka ni Talia ang kanyang mga labi. Ang boses ay basag at paos. Wala naman po akong ginagawang masama sa inyo. Tinupad ko ang pangako ko. Lumayo ako kay Tristan. Binigay ko ang buong buhay ko para sa kanya. Tumawa ng mahina si Doña Teresita. Tila naaaliw sa pagmamakaawa ng dalaga. Kulang pa yon, Talia. Hanggat humihinga ka, palagi kang magiging banta sa kapayapaan ng pamilya ko. Ngayon,
Kung gusto mo ng kahit isang pildoras mula sa totoong gamot mo, lumuhod ka. Tiningnan ni Talia ang matanda, hindi makapaniwala sa lalim ng kasamaan nito. Lumuhod ka sa harapan ko. Malamig na utos ni Doña Teresita. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa paglapastangan mo sa pangalan ng pamilya de Leon. Humingi ka ng tawad dahil nangahas kang mahalin ng anak ko. Say that you are a worthless piece of trash na hindi kailanman naging karapat-dapat kay Tristan. Isang matinding alon ng paninikip ang muling bumaon sa dibdib ni Talia. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod at tuluyan siyang bumagsak sa malamig at maalikabok na sahig. Ang kanyang mapuputlang labi ay nagkulay ube na sa kakulangan ng hangin. Nakadapa siya sa paanan ng matanda, ngunit hindi para humingi ng tawad, kundi dahil tuluyan ng bumibigay ang kanyang marupok na katawan. Mahigpit na nakakuyom ang isa niyang palad. Sa loob ng dugo ang kamay na yon ay ang panyong may inisyal ng lalaking pinakamamahal niya. Kahit sa huling sandali, si Tristan pa rin ang pinanghahawakan niya. Mula sa labas ng bintana, umabot sa kanyang pandinig ang masayang tugtugin ng orkestra, ang halakhakan ng mga bisita at ang masiglang boses ng nagpapakilala sa bagong kasal. Nagdiriwang ang buong mundo sa kaligayahan ni Tristan habang siya ay nag-iisang binabawian ng buhay sa isang madilim na sulok. Unti-unting nagdilim ang paningin ni Talia. Sa huling hibla ng kanyang ulirat, naaninag niya ang isang matangkad na anino ng lalaki na nakatayo sa siwang ng pinto, nakatingin sa direksyon nila. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tawagin ang pangalan nito, ngunit tanging isang malamig na buntong hininga na lamang ang lumabas sa kanyang mga labi. Tuluyan nang tumigil sa pagtibok ang pagod na puso ni Talia sa malamig na sahig. Kasabay nito ay ang pag-alingawngaw ng malalakas na kampana ng simbahan, nagbabadya ng isang bagong simula para sa iba at isang kalunos-lunos na wakas para sa kanya. Ang masiglang tugtugin ng orkestra ay umaalingaw-ngaw sa buong hardin ng mansyon ng mga De Leon. Puno ng halakhakan at pagbati ang paligid, kasabay ng pag-angat ng mga kopita ng mamahaling alak. Nakatayo si Tristan sa tabi ni Tiara, ang babaeng pinili ng kanyang ina para maging kabiyak niya. Sa paningin ng lahat, sila ang perpektong larawan ng tagumpay at kapangyarihan. Isang milyonaryong arkitekto at isang magandang tagapagmana. Ngunit sa kabila ng kinang at karangyaan, may isang malamig na kamay na tila unti-unting sumasakal sa puso ni Tristan. Isang matalim na kirot ang biglang sumaksak sa kanyang dibdib na sinundan ng isang kakaiba at mabigat na kaba na wala siyang maipaliwanag na dahilan. Pilit niyang inayos ang kanyang ngiti habang nakikipagkamay sa mga panauhin, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Tila may isang mahalagang bagay na sa pilitang pinupunit mula sa kanyang kaluluwa. Ang maayos at eleganteng hanay ng mga bisita ay biglang nagulo ng isang pamilyar na boses. Ang pilit na sumiksik, papasok, humihikbi at sumisigaw. Si Aling Marta, ang matandang kapitbahay mula sa lumang baryo. Basang-basa ng pawis at luha ang kanyang kulubot na mukha. Walang pakialam kung mabungguman niya ang mga matataas na taong nakasuot ng magagarang damit. Tristan! Maawa ka, Tristan! Pakiusap ng matanda. Nanginginig ang buong katawan habang pilit na inaabot ang binata bago pa man siya pigilan ng mga nakabarong na gwardya. Si Talia? Nasa likod ng mansyon ninyo. Tulungan mo si Talia. Sa pagkarinig ng pangalang yon, tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Tristan. Binitiwan niya ang makinis na kamay ng kanyang nobyang si Tiara. Ang hawak niyang kopita ng alak ay nahulog at nagkadurog-durog sa sementadong sahig, kasabay ng pagtalsik ng pulang likido na tila dugo. Walang pag-aalinlangan, tinalikuran niya ang marangyang selebrasyon at tumakbo ng buong bilis patungo sa madilim na bahagi ng likod-bahay. Ang kalangitan, na kanina lamang ay maaliwalas, ay biglang nagbuhos ng malamig
at manipis na ambon. At doon, sa isang maalikabok at madilim na pasilyo malapit sa silid-imbakan, nakita niya ang isang eksenang tuluyang wawasak sa kanyang natitirang katinuan. Nakadapa sa malamig na sahig si Talia. Ang kanyang paboritong puting bestida ay nabahira ng putik. Wala ng kulay ang kanyang mga labi at ang kanyang mga nakapikit na mata ay nagtatago ng hindi masukat na pighati. Bumagsak ang mga tuhod ni Tristan sa magaspang na semento. Niyakap niya ang dalaga, ngunit ang sinalubong sa kanya ay isang nakakapapasong panlalamig. Wala na ang mainit na hininga, wala na ang mahinhing tibok ng dibdib. Talia, gumising ka. Ano bang ginagawa mo rito? Nanginginig ang boses ni Tristan. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang makipag-unahan sa patak ng ulan. Please, don't do this to me. Gumising ka. Hindi nagtagal. Dumating si Doña Teresita kasama ang ilang mga bisita. May nakahandang panyo na ipinantakip ang matanda sa kanyang bibig. Umaarteng gulat na gulat at nanginginig sa takot. Diyos ko, Tristan, ano ang nangyari sa babaeng yan? Umiiyak na wika ni Doña Teresita. Ang boses ay puno ng piking awa. Inatake yata sa puso ang kaawa-awang babae. Sinabi ko na sa kanya na huwag nang pumunta rito. Siguro ay hindi kinaya ng konsensya niya ang makita kang masaya matapos ng lahat ng ginawa niyang panloloko sa iyo noon. Hindi pinansin ni Tristan ang makamandag na mga salita ng kanyang ina. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding pangungulila at sakit na gumugutay sa kanyang pagkatao. Hinubad niya ang kanyang mamahaling Amerikana at maingat na itinakip sa maliit na katawan ni Talia. Ginamit niya ang kanyang malalapad na palad upang saluhin ang mga patak ng ulan. Pilit na pinoprotektahan ang namumutlang mukha ng babaeng minsan niyang minahal ng higit sa sarili, kahit na siya mismo ay basang-basa na. Habang yakap niya si Talia, napansin ng kanyang mga mata ang isang maliit na bote na nakakalat sa sahig malapit sa kamay ng dalaga. Isang bote ng gamot na walang tatak. Kakaiba ito sa inirereseta ng mga doktor para sa sakit sa puso. Mas malayo, nakita niya ang isang puting panyo na may bordang inisyal na titik-T. May mantsa ng sariwang dugo sa dulo nito. Kumunot ang noo ni Tristan. Bakit may ganitong panyo si Talia? Bakit siya narito sa araw ng kanyang kasal kung talagang wala na itong pakialam sa kanya? Napansin niya ang mahigpit na pagkakahawak ng kanang kamay ng dalaga na tila nanigas na sa pag-aagaw buhay. Dahan-dahan na may kasamang matinding pag-iingat at paggalang, binuksan ni Tristan ang mga nagyayelong daliri nito. Sa loob ng nakakuyom na palad ni Talia, natagpuan niya ang isang maliit at kinakalawang na susi. Mahigpit itong itinago ng dalaga na para bang ito ang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Ang mabilis na paglapit ng mga sasakyan ng pulis na ang mga ilaw ay nagbibigay ng pula at asul na anino sa paligid ay bumasag sa katahimikan. Ngunit imbes na mag-imbestiga, mabilis at malamig na nag-utos si Doña Teresita sa mga awtoridad. Kunin niyo na ang katawan niya. Dalhin niyo na sa morgue. It's ruining the mood of the guests. Huwag nating hayaang sirain ng isang patay ang pinakamasayang araw ng anak ko. Tumingala si Tristan. Tiningnan niya ang mukha ng kanyang ina, ang kawalan ng tunay na awa sa mga mata nito, at pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin sa maliit na susi sa kanyang palad. Habang unti-unting bumabagsak ang malamig na ulan sa kinakalawang na bakal, isang madilim at mabigat na katanungan ang nagsimulang bumalot sa kanyang isipan. May isang lihim na dinala si Talia sa hukay. At kailangan niya itong malaman bago siya tuluyang lamunin ng sarili niyang pagsisisi. Nanginginig ang buong katawan ni Tristan habang pinapasok ang maliit at madilim na inuupahang kwarto ni Talia. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay humalo sa matapang na amoy ng sampagita na nagmumula sa isang tuyong bulaklak sa ibabaw ng maliit na altar.
Wala nang bakas ng yaman o ginhawa rito, kabaligtaran ng buhay na ibinigay sa kanya ni Doña Teresita. Dito pala ginugol ni Talia ang huling 10 taon ng kanyang buhay. Nag-iisa at naghihikahos. Hawak ng mahigpit ang maliit at kinakalawang na susi, iginala ni Tristan ang kanyang paningin. Sa ilalim ng isang manipis at butas na kutsyon, natagpuan niya ang isang lumang baul na yari sa kahoy. Ang kanyang puso ay parang gustong kumawala sa kanyang dibdib habang dahan-dahan niyang ipinapasok ang susi sa kandado. Isang mahinang lagitik ang nag-udyok sa pagbukas nito at bumulaga sa kanya ang katotohanang matagal na palang ibinaon sa limot. Sa loob ng baul ay isang makapal at kupas na talaarawan, kasama ang ilang tumpok ng lumang resibo mula sa bangko at mga reseta ng doktor na hindi na nabili. Kinuha niya ang talaarawan. Ang pabalat nito ay nangingitim na sa dumi at luha. Pilit niyang pinigil ang paghinga nang buksan niya ang unang pahina. May petsang eksaktong 10 taon na ang nakararaan. Ang araw ng kanilang paghihiwalay. "Patawarin mo ako, Tristan." Basa niya sa unang linya. Ang sulat kamay ay magulo at nanginginig. "Kinuha ko ang pera ng iyong ina. Hindi dahil mukha akong pera, tulad ng iniisip mo, kundi dahil ito ang tanging paraan para mabuhay ka. Banta ng mga pinagkakautangan ng iyong ama, napapatayin ka nila kung hindi mababayaran ang milyones na utang. Ginawa kong demonyo ang sarili ko sa paningin mo para makuha mo ang tiket papuntang Amerika, para maging ligtas ka." Biglang nanikip ang lalamunan ni Tristan. Tila may isang malamig na kamay na sumakal sa kanyang lalamunan. Ibinenta siya ni Talia, hindi para sa sarili nito, kundi para bilhin ang kanyang kaligtasan at kinabukasan. Ang lahat ng galit, ang lahat ng paghihiganting ipinaranas niya kay Talia mula nang bumalik siya. Ang pagbili sa siuongmay, ang pang-iinsulto, ang pagpapahiya sa harap ng maraming tao. Ang lahat ng iyon ay ibinato niya sa babaeng nagbuwis ng sariling kaligayahan para sa kanya. Patuloy niyang inilipat ang mga pahina. Bawat isa ay tila punyal na sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Nabasa niya ang unti-unting panghihina ng puso ni Talia. Ang hindi nito pag-inom ng tamang gamot para lamang makatipid at makapagpadala ng lihim na donasyon sa isang orphanage sa pangalan ni Tristan. Nabasa niya ang sakit ng dalaga sa tuwing nakikita siyang masaya kasama si Tiara. Hanggang sa marating niya ang pinakahuling pahina, ang sulat ay halos hindi na mabasa dahil sa mga patak ng luha na natuyo na. "Panginoon, kung ito na po ang huling araw ko, sana po ay maging masaya si Tristan sa kanyang kasal, kahit hanggang tingin na lang ako. Kahit hindi niya alam na mahal ko pa rin siya." Sa ibaba nito, eksaktong nakapatong sa pangalan ni Tristan, ay isang natuyong patak ng luha, tila isang mantsa ng habambuhay na pangungulila. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kwarto bago tuluyang gumuho ang mundo ni Tristan. Ang lalaking kilala sa pagiging matapang at malamig ay biglang humagulgol na parang isang batang nawawala. Niyakap niya nang mahigpit ang talaarawan. Ibinaon ang mukha sa mga pahina nito habang ang kanyang mga luha ay walang humpay na umaagos. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Nakatayo roon si Doña Teresita. Ang mukha ay maasim at ang mga mata ay nanlilisik. May kasamang 2 gwardya. "Ano bang kahibangan ito, Tristan?" Matinis at mapanghamak ang boses ng matanda, pilit na lumalapit upang agawin ang libro. "Panlilinlang lang ng babaeng yan ang lahat ng iyan. Gusto ka lang niyang konsensyahin, kahit patay na siya. Huwag kang magpaloko sa mga kasinungalingan ng isang hampas lupa." Tumingala si Tristan. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng luha at pighati, ngayon ay naglalagablab sa matinding puot na hindi pa niya naramdaman kailanman. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang talaarawan ay mahigpit na nakadikit sa kanyang dibdib. "Kasinungalingan?" Ang boses ni Tristan ay mababa, ngunit puno ng panganib.
Nagpapanginig kahit sa mga gwardyang nakatayo. Humarap siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ikaw ang kasinungalingan. Pinatay mo siya. Pinatay mo ang kaisa-isang taong nagmahal sa akin ng totoo. Ginamit mo ang pagmamahal niya para protektahan ang maruming pangalan ng pamilyang ito. Sa isang iglap, inihagis ni Tristan ang isang lumang upuan patungo sa pader. Nababasag ang kahoy kasabay ng kanyang matinding pagsigaw na tila nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Winasak niya ang maliit na lamesa, itinapon ang mga lumang pinggan. Hindi niya alintana ang mga sugat sa kanyang kamay. Mas masakit ang sugat sa kanyang puso. Napaatras si Doña Teresita, halatang natatakot sa unang pagkakataon sa galit ng kanyang anak, ngunit pilit pa ring nagmamatigas. Ginawa ko yon para sa'yo. Ako ang ina mo. Wala na akong ina. Sigaw ni Tristan. Ang muka ay namumula at ang mga ugat sa liig ay litaw na litaw. Isinusumpa ko ang araw na naging dugo at laman mo ako. Tuluyang nanghina ang tuhod ni Tristan. Bumagsak siya sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na gamit at basag na kahoy. Niyakap niya ang mga lumang damit ni Talia na nakasabit sa gilid. Pilit na sinisinghot ang natitirang amoy ng dalaga. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Ang matinding bigat ng emosyon, ang walang kapantay na pagsisisi, at ang kawalan ng hangin sa kanyang lalamunan ay nagtulak sa kanya sa bingit ng kawalan ng malay. Habang dahan-dahang pumipikit ang kanyang mga mata, naramdaman niya ang tila pagkahulog niya sa isang napakalalim at madilim na bangin. Ang huli niyang nasambit sa kanyang isipan, isang panalangin na puno ng dugo at luha. Panginoon, parang awa mo na. Ibalik mo ang oras. Ibalik mo siya sa akin. Isang mainit at pamilyar na sinag ng araw ang tumama sa nakapikit na mga mata ni Tristan. Pilit siyang nagmulat, ang kanyang hininga ay mabigat at pabugso-bugso, tila kakatakas lamang mula sa isang napakalalim at nakakapasong bangungot. Napahawak siya sa kanyang dibdib, inaasahang mararamdaman ang matinding kirot at pangungulila. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay ang banayad na simoy ng hangin na may amoy ng mga sariwang dahon. Tumingala siya. Ang malabay na sanga ng isang matandang puno ng mangga ang nagbibigay sa kanya ng lilim. Pamilyar ang punong ito. Dito sila palaging nagkikita ni Talia noong mga panahong wala pa silang ibang inaalala kundi ang isa't isa. Mabilis siyang napabangon. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Walang mga sugat mula sa pagkabasag ng mga gamit sa kwarto ni Talia. Walang gintong singsing ng kasal nila ni Tiara. Nakasuot lamang siya ng isang kupas na puting t-shirt at maong na pantalon, malayo sa mamahaling suit na suot niya kanina. Kinuha niya ang lumang relo sa kanyang bulsa, ang parehong relo na ibinenta niya bago siya umalis patungong Amerika. Tiningnan niya ang petsa sa maliit na kalendaryo nito, 10 taon sa nakaraan. Ang eksaktong araw kung kailan siya makikipagkita kay Talia, ang araw kung kailan siya nito tatanggihan at iiwan upang tanggapin ang pera ni Doña Teresita. Nanigas ang buong katawan ni Tristan. Hindi makapaniwala ang kanyang isipan sa kung ano ang nangyayari. Panaginip ba ito? O dininig ng langit ang kanyang madugong panalangin at binigyan siya ng pagkakataong baguhin ang kanyang tadhana? Mula sa malayo, narinig niya ang mahinang lagitik ng mga tuyong dahon. Isang figura ng babae, ang dahan-dahang naglalakad palapit. Nakayuko ito, ang mahabang itim na buhok ay tinatangay ng hangin at mahigpit na nakahawak sa strap ng isang lumang bag. Si Talia, buhay, naglalakad patungo sa kanya. Tuluyang nawala ang natitirang hininga ni Tristan. Ang babaeng pinapanood niyang mawalan ng buhay sa malamig na sahig ng mansyon, ang babaeng ipinagluksa niya ng labis, ay nandito ngayon sa kanyang harapan, humihinga at nakatingin sa kanya. Huminto si Talia ilang hakbang mula kay Tristan. Ang kanyang mga mata ay nag-iiwas ng tingin. May bahid ng lungkot
at panginginig na pilit ikinukubli ng kanyang tapang. Inilabas niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag. Ang sobreng naglalaman ng pera mula kay Doña Teresita. Ang sobreng naging mitsa ng kanilang pagkawasak. Tristan, panimula ni Talia. Ang kanyang boses ay pilit pinatitigas, ngunit may bahagyang panginginig sa dulo. Gusto ko sanang pag-usapan natin ang tungkol sa atin. Siguro ay tama ang mama mo. Hindi sapat ang pag-ibig para buhayin tayo. Kailangan kong isipin ang kinabukasan ko. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang kasinungalingan, isang malakas na hakbang ang ginawa ni Tristan. Hindi niya ito hinayaang magsalita pa. Tila nawala ng sariling kontrol ang katawan ni Tristan. Sinakop ng isang emosyong 10 taon niyang pinigil at kinimkim. Mabilis niyang hinapit ang maliit na baywang ni Talia. Idinikit ang katawan nito sa kanya at niyakap ng napakahigpit na tila. Natatakot siyang maglaho ito na parang bula. Naramdaman ni Talia ang pagkabigla. Nanlaki ang kanyang mga mata at pilit niyang itinutulak ang matipunong dibdib ng binata. Tristan, ano ba? Bitawan mo ako. Seryoso ako sa sinasabi ko. Ngunit hindi siya binitiwan ni Tristan. Imbes na sumagot o magalit tulad ng kanyang ginawa noon, isinubsob ni Tristan ang kanyang mukha sa leeg ni Talia. Dinarama niya ang mainit nitong balat. Inaamoy ang paborito nitong pabangong sampagita at pinapakinggan ng mabilis na tibok ng puso nito. Ang pusong hindi pa lubusang sumusuko sa sakit. Naramdaman ni Talia ang mainit na luha na bumabasa sa kanyang balikat. Umiiyak si Tristan. Umiiyak ang lalaking kilala niya sa pagiging matatag at mapagmataas. Ang matitibay na balikat ng binata ay nanginginig at ang pagyakap nito ay puno ng desperasyon at labis na pagsisisi. Huwag ka nang magsinungaling. Basag at nangangatal na bulong ni Tristan, ang kanyang mga braso ay lalong humihigpit sa katawan ng dalaga. Hindi mo na kailangang gawin ito, Talia. Dito lang ako. Dito na lang ako sa tabi mo. Napatigil si Talia sa pagtulak. Ang kanyang mga kamay, na kanina'y pilit lumalaban, ay dahan-dahang bumagsak. Paano nalaman ni Tristan? Paano nito naramdaman ang sakit na sinusubukan niyang itago? Ang sobre sa kanyang kamay ay unti-unting dumulas at nahulog sa damuhan. Nakalimutan dahil sa tindi ng emosyong bumabalot sa kanila. Dahan-dahang iniangat ni Tristan ang kanyang mukha. Tiningnan niya ang mga mata ni Talia, ang mga matang puno ng pagtataka at takot. Hinawakan niya ng parehong kamay ang pisngi ng dalaga. Pinupunasan ng nagbabadyang mga luha nito gamit ang kanyang mga hinlalaki. Alam ko na, Talia. Mahinang sambit ni Tristan, ang kanyang boses ay puno ng kasiguraduhan at pagmamahal. Alam ko na ang lahat ng ginawa mo, ang lahat ng ginawa nila. At ipinapangako ko, hinding-hindi ko nahahayaang may manakit sa'yo. Hinding-hindi kita iiwan para lang sa kaligtasan ko. Napatitig si Talia sa binata. Hindi maunawaan kung paano nagbago ang ihip ng hangin. Ngunit sa lalim ng tingin ni Tristan, nakita niya ang isang lalaking hindi na batang naguguluhan, kundi isang taong dumaan sa apoy at handang sumunog ng mundo para sa kanya. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggong pagpapanggap at pagdudugo ng puso, umiyak si Talia. Humikbi siya ng malakas at ibinaon ang kanyang mukha sa dibdib ni Tristan. Hinahayaan ang sarili na makaramdam ng ginhawa sa mga bisig ng nag-iisang lalaking kanyang minahal. Habang nakayakap kay Talia, tumingin si Tristan sa direksyon ng mansyon ng kanyang pamilya mula sa malayo. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng panghihinayang o utang na loob. Pinulot niya ang sobre ng pera mula sa lupa. Imbes na ibulsa o tanggapin ang alok ng ina, kinuha niya ang kamay ni Talia. Tayo na. Seryoso at matapang na utos ni Tristan. Haharapin natin ang mama ko. Isasauli natin ito sa kanya. Kahit nanginginig, hinigpitan ni Talia ang hawak sa kamay ni Tristan. Handa na ba silang salubungin ang galit ng isang inang kayang wasakin ang sino mang humadlang sa kanyang mga plano? Ang mabibigat na hakbang ni Tristan at Talia
ay lumikha ng kaluskos sa batuhang daan patungo sa malaking pintuan ng mansyon ng mga De Leon. Ang bawat haligi ng bahay na ito ay sumisimbolo sa yaman at kapangyarihan. Ngunit para kay Tristan ngayon, isa lamang itong malamig na hawla. Mahigpit niyang hawak ang kamay ng dalaga. Tila ipinapahiwatig na hindi niya ito bibitawan anuman ang mangyari. Pagpasok nila sa malawak na sala, nadatnan nila si Doña Teresita na nakaupo sa kanyang paboritong silyang yari sa mamahaling kahoy. Sa ibabaw ng babasaging lamesa sa kanyang harapan ay nakapatong ang isang tiket sa eroplano patungong Amerika at isang kontratang magbibigay ng malaking halaga upang mabayaran ang sinasabing utang ng yumaong ama ni Tristan. Nang makita ng matanda na magkahawak kamay ang dalawa, nag-iba ang timpla ng kanyang mukha. Ngunit mabilis din itong napalitan ng isang malungkot at maawaing ngiti. Ang kanyang paboritong maskara. Tristan, anak, ano ang ginagawa ng babaeng yan dito? Malambing, ngunit may bahid ng lason na tanong ni Doña Teresita. Kinuha niya ang isang panyong puti at pinunasan ng mga pekeng luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa kinabukasan mo. Ibinenta ko ang mga natitira nating alahas para mabayaran ang mga nagbabanta sa buhay mo. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo, Tristan. At heto siya, tinanggap ang pera ko para layuan ka. Hindi ba yan sapat na patunay na pera lang ang habol niya? Kung ang dating Tristan ang nakarinig nito, marahil ay nilamon na siya ng galit at kalituhan. Ngunit ang kaluluwang nasa loob ng kanyang katawan ngayon ay dumaan na sa impyerno ng pagsisisi. Tiningnan niya ang ina ng may malamig at matalim na paningin na hindi kailanman nakita ng matanda mula sa kanya. Kinuha ni Tristan ang makapal na sobrang naglalaman ng pera mula sa kamay ni Talia at tahimik itong ibinagsak sa ibabaw ng babasaging lamesa. Ito ba ang sinasabi mong tinanggap niya, ma? Ang boses ni Tristan ay kalmado, ngunit ang lalim nito ay nakakapangilabot. Walang sigaw, walang pagwawala, ngunit damang-dama ang panganib. Kinuha niya ang tiket sa eroplano at ang kontratang inihanda ng ina. Tiningnan niya ito ng saglit bago niya ito buong lakas na pinunit. Ang tunog ng pagkapunit ng makapal na papel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan, kasabay ng pagkagulat at pagbuka ng bibig ni Doña Teresita. Pira-pirasong bumagsak ang mga papel sa makintab na sahig na tila mga patay na dahon. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Tuluyang nawala ang mapagpanggap na boses ng matanda at lumabas ang matinis nitong galit. Tumayo siya. Nanlilisik ang mga mata. I gave up everything for you, you ungrateful child. Hindi ka nagsakripisyo para sa akin. Matapang na sagot ni Tristan. Pilit na pinipigilan ng sariling huwag magwala sa harap ng babaeng naging dahilan ng pagkamatay ng taong mahal niya sa kabilang buhay. Ginawa mo ito para sa pride mo, para sa pangalan ng pamilyang ito. Ginamit mo ang utang na loob para ikulong ako at kontrolin ang buhay ko. At ginamit mo ang kahinaan ni Talia para palabasin siyang masama. Nanginginig ang mga labi ni Doña Teresita, tila hindi niya makilala ang sariling anak. Kung lalabas ka ng bahay na ito kasama ang hampaslupang yan, asahan mong tatalikuran kita. Itatakwil kita, Tristan. Wala kang madadala kahit isang kusing mula sa pamilyang ito. Mamamatay kayo sa gutom. Sa halip na matakot, isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Tristan. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang mamahaling gintong relo at inilapag ito sa lamesa. Sumunod niyang hinubad ang kanyang paboritong sapatos na gawa sa mamahaling balat. Iniiwan ang kanyang mga paa na walang sapin sa malamig na sahig. Habang inilalapag niya ang kanyang relo, nahagip ng kanyang paningin ang isang pulang folder na bahagyang nakatago sa ilalim ng isang libro sa lamesa ng kanyang ina. May nakasulat na pangalan ng sikat na sindikato sa probinsya at ang halaga ng utang ng kanyang ama. Ngunit hindi ito isang resibo ng paniningil.
Isa itong kasunduan ng pagbili. Binili ng kanyang ina ang utang mula sa sindikato upang magamit itong panakot sa kanya. Isang kadiring katotohanan na lalong nagpatigas sa puso ni Tristan. Tumayo siya ng tuwid at tiningnan ng ina mula ulo hanggang paa. Mas pipiliin kong maging pulubi na naglalakad ng nakayapak kasama siya kaysa maging hari sa impyernong ginawa mo. Tinalikuran ni Tristan ang gulat na si Doña Teresita. Nanginginig pa rin si Talia. Ang kanyang balikat ay nakataas dahil sa takot sa naging reaksyon ng matanda. Napansin ni Tristan ang panginginig ng maliliit at malamig na kamay ng dalaga. Nang walang pag-aalinlangan, inipit niya ang kamay ni Talia at marahan itong ipinasok sa loob ng bulsa ng kanyang lumang jacket. Ikinukulong ang lamig nito sa init ng kanyang sariling katawan. Isang simpleng kilos na nagsasabing, "Ako ang bahala sa iyo." Naglakad sila palabas ng mansyon habang ang mga sigaw at pagmumura ni Doña Teresita ay unti-unting nilamon ng distansya. Ang mabigat na gate na bakal ay sumara sa kanilang likuran. Tapos na ang pananakot, malaya na sila. Ngunit ang kalayaan ay may kalakip na malupit na presyo. Nang makalayo sila, nang kaunti sa mansyon, biglang huminto sa paglalakad si Talia. Isang malakas at malalim na ubo ang pumunit sa kanyang lalamunan. Pilit niyang tinakpan ang kanyang bibig gamit ang panyong puti na kanyang dala. Nataranta si Tristan at mabilis na inalalayan ang dalaga nang muntik na itong matumba. Nang ibaba ni Talia ang panyo mula sa kanyang bibig, nanlaki ang mga mata ni Tristan. Ang puting tela ay nabahira ng malapot at sariwang dugo. Tuluyang nagising si Tristan sa isang nakamamatay na katotohanan, na bago man niya ang araw na ito, hindi niya nabura ang sakit sa puso na unti-unting pumapatay kay Talia. At ngayon, kalaban niya ang orasan upang iligtas ang buhay nito nang walang ni isang sentimo sa kanyang bulsa. Inangat ni Tristan ang kanyang paningin sa maulap na kalangitan. Ang malamig na hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Kailangan niyang mag-isip ng paraan at kailangan niya itong gawin ng mabilis. Ang liit at init ng inuupahang kwarto ay sapat na upang magbigay ng matinding kawalang gana-gana sa sinumang sanay sa marangyang buhay. Butas ang lumang yero sa ibabaw at ang dingding ay yari lamang sa pinagtagpi-tagping kahoy na malayang pinapapasok ang alikabok mula sa labas. Walang malambot na kama, walang malamig na hangin mula sa aircon, at walang mga katulong na nakahandang sumunod sa bawat utos. Ngunit habang inilalatag ni Tristan ang isang manipis na banig at pilit na inaayos ang mga lumang unan upang maging komportable, isang payapa at totoong ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Sa buong buhay niya, bilang isang milyonaryo sa hinaharap, nabuhay siya sa isang malamig at malaking palasyo na puno ng galit. Ngayon, sa loob ng masikip na kwartong ito, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng tahanan. Dahil ang tahanan niya ay ang babaeng nakaupo sa gilid ng banig, tahimik na nakamasid sa kanya. Maghapon siyang nagtrabaho bilang isang hamak na karpintero sa isang ginagawang bahay sa kabilang bayan. Ginamit niya ang kanyang malalim na kaalaman sa arkitektura mula sa hinaharap upang makita ng kapatas ang kanyang galing, na agad namang nagbigay sa kanya ng arawang sahod. Ang kanyang mga kamay, na nooy sanay lamang humawak ng mamahaling pluma at baso ng alak, ngayon ay may mga paltos at gasgas na mula sa pagpukpok ng pako at pagbubuhat ng mabibigat na kahoy. Ngunit hindi niya ininda ang pagod. Bawat patak ng kanyang pawis ay idinedeklara niyang alay para sa buhay ni Talia. Napansin ni Tristan na kinuha ni Talia ang kanyang maliit na kahon ng sinulid. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag mula sa labas, pilit na ipinapasok ng dalaga ang sinulid sa butas ng karayom. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin at ang kanyang paghinga ay mababaw. Mabilis na lumapit si Tristan. Dahan-dahan na tila may hawak na isang babasaging salamin, kinuha niya ang karayom at tela
mula sa mga kamay ng dalaga. "Tristan, kailangan kong makatulong." Mahinang wika ni Talia. Ang kanyang boses ay may bahid ng hiya at pagkaawa sa sarili. "Nakikita ko kung gaano ka napapagod. Hindi ako pwedeng maging pabigat lang sa'yo." Umiling si Tristan. Tiningnan niya ng diretso ang mga mata ni Talia. Ipinaparating ang lalim ng kanyang sinasabi. "Kailanman ay hindi ka naging pabigat. Ang tanging trabaho mo ngayon ay ang magpagaling. Ako ang mag-aalaga sa atin." Tumayo si Tristan at nagtungo sa maliit na kalan sa gilid ng kwarto. Mula sa kanyang kinita kanina, bumili siya ng kaunting bigas at manok. Nagluto siya ng mainit na lugaw. Nang maluto ito, dinala niya ang isang maliit na mangkok sa tabi ni Talia. Kumuha siya ng isang kutsara. Maingat na hinihipan ng umuusok na sabaw upang palamigin ito bago dahan-dahang itinapat sa mga labi ng dalaga. Kusang tumulo ang mga luha ni Talia habang nilulunok ang mainit na pagkain. Ang bawat subo ay tila nagpapawi hindi lamang sa kanyang gutom, kundi pati na rin sa 10 taon ng takot at kalungkutan. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay hindi na ang mapagmataas na anak ng mga De Leon. Siya ay isang lalaking nag-aalay ng buong pagkatao nang walang hinihinging kapalit. Pagsapit ng gabi, bago tuluyang magpahinga, may kinuha si Tristan mula sa labas. Isang maliit na palanggana na may maligamgam na tubig at isang malinis na basahan. Umupo siya sa sahig, sa mismong paanan ni Talia. Nataranta ang dalaga at pilit na iniurong ang kanyang mga paa. "Ano ang ginagawa mo?" "Wag, marumi iyan." Ngunit hinawakan ni Tristan ang kanyang mga bukong-bukong. Matatag ngunit napakalambing. Ibinabad niya ang basahan sa maligamgam na tubig at maingat na pinunasan ang mga paa ni Talia. Nililinis ang mga alikabok na nakuha nito mula sa kanilang paglalakad palayo sa mansyon kaninang umaga. Sa bawat haplos ng kanyang magaspang na kamay sa balat ng dalaga, may isang tahimik na pangako ng walang hanggang pagmamahal at paggalang. Tuluyang bumigay ang puso ni Talia. Umiyak siya ng tahimik. Ang kanyang mga balikat ay yumuyugto sa labis na kaligayahan na akala niya ay hindi niya kailanman mararanasan. Ibinigay niya ang lahat sa lalaking ito noong una, ngunit ngayon, higit pa sa lahat ang ibinabalik nito sa kanya. Nang matapos siya, inalalayan ni Tristan si Talia na humiga sa banig. Kinumutan niya ito hanggang sa leeg. Pinagmasdan niya ang pagbigat ng mga talukap ng mata ng dalaga dahil sa pagod at sa gamot na binili niya kanina. Nang tuluyan na itong makatulog, yumuko si Tristan at inilapat ang kanyang mga labi sa noo ni Talia. Isang matagal at mainit na halik. "Ikaw ang pinakamahalagang yaman ko," bulong ni Tristan sa tahimik na gabi. "At gagawin ko ang lahat, huwag ka lang mawala sa akin." Nang masigurong mahimbing na ang tulog ng kanyang mahal, dahan-dahang tumayo si Tristan. Lumapit siya sa isang maliit na upuang gawa sa kahoy na ginawa niyang pansamantalang lamesa. Sindihan niya ang isang maliit na kandila. Habang inihahanda niya ang kanyang mga lumang lapis at ilang piraso ng malinis na papel na hiningi niya sa pabrika ng semento kanina, naalala niya ang isang kakaibang pangyayari sa palengke. Habang bumibili siya ng bigas, napansin niya ang isang lalaking nakasuot ng formal na sombrero. Nagtatanong sa mga nagtitinda kung saan matatagpuan ang batang De Leon na umalis sa kanyang pamilya. Hindi tauhan ng kanyang ina ang lalaking iyon. Ang tindig at pananalita nito ay nagpapahiwatig ng yaman at impluwensya mula sa Maynila. Sino ang naghahanap sa kanya at bakit? Ngunit iwinaksi muna ni Tristan ang katanungang iyon sa kanyang isipan. May mas mahalaga siyang kailangang gawin. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag, nagsimulang gumuhit ang kanyang mga kamay. Bawat linya, bawat sukat ay eksaktong nakatatak sa kanyang isipan mula sa kanyang nakaraang buhay. Ginagawa niya ang isang detalyadong blueprint para sa isang malaking proyekto na sasagip sa buong bayan mula sa matinding pagbaha.
Isang proyektong hinahanapan ng solusyon ng alkalde sa mga panahong ito. Ito ang kanyang magiging tiket. Ito ang magbabayad sa operasyon sa puso ni Talia. Tumingin si Tristan sa namumutlang mukha ng dalaga na mahimbing na natutulog. Ang oras ay patuloy na tumatakbo. Bawat segundo ay isang patak ng buhay na nawawala kay Talia. Makumbinsi kaya niya ang alkalde na bilhin ang disenyo ng isang lalaking itinatakwil ng sariling pamilya bago tuluyang sumuko ang marupok na puso ng babaeng dahilan ng kanyang paghinga. Ang mahinang liwanag ng kandila ay patuloy na sumasayaw sa ibabaw ng malapad na papel, nagbibigay ng anino sa matinding determinasyon na nakaguhit sa mukha ng binata. Ang laso ng bulong-bulungan ay tila isang nakamamatay na sakit na mabilis gumapang sa bawat eskinita at palengke ng San Isidro. Hindi na kinailangan ni Doña Teresita na bumaba mula sa kanyang marangyang mansyon upang sirain ang pangalan ni Talia. Sapat na ang ilang makamandag na salita na sinadyang iparating sa kanyang mga labandera at tagapaglingkod upang magningas ang isang malaking apoy ng paninira. Kumalat ang balita na ninakawan umano ni Talia ang mga De Leon at gumamit ito ng itim na mahika o gayuma upang bulagin ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya. Walang kamalay-malay sa masamang hangin na umiikot sa bayan. Maagang nagtungo si Talia sa palengke. Bitbit ang isang maliit na bayong at ang kaunting baryang naiwan mula sa kinita ni Tristan kahapon. Nais lamang niyang bumili ng murang gulay para sa kanilang hapunan. Gusto niyang suklian ang lahat ng pagod ng binata kahit sa maliit na paraan. Ngunit pagtapak pa lamang niya sa basang semento ng palengke, naramdaman na niya ang mabibigat at mapanghusgang mga tingin. Ang mga dating bumabati sa kanya nang may ngiti ay ngayoy nag-iiwas ng mukha o di kaya'y nagbubulungan habang pasimpleng nakaturo sa kanya. Ayan na pala ang lintang sumira sa pamilya de Leon. Malakas at sinadyang parinig ni Aling Marta, ang pinakamatandang tindera sa hilera ng mga gulay, habang nag-aayos ng kanyang paninda. Ang lakas ng loob maglakad ng nakataas ang noo, magnanakaw naman pala. Huminto si Talia. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis at hindi pantay. Pilit niyang binaliwala ang mga salita at lumapit sa isa pang tindahan upang bumili ng kamatis, ngunit mabilis na hinawi ng tindera ang kanyang mga kamay. Huwag mong hawakan ang mga paninda ko. Baka mahawa pa ng kamalasan ng pwesto ko. Lumayas ka rito, manggagayuma. Sigaw ng tindera na umakit sa atensyon ng mas marami pang tao. Sa loob ng ilang segundo, pinalibutan si Talia ng mga matang puno ng pandidiri. Nagkumpulan ang mga tsismosa ng bayan. Nagbabato ng mga salitang mas matalim pa sa patalim. Tinawag siyang ahas, mukhang pera, at isang maruming babae na ginamit ang sariling katawan upang pikutin ang isang milyonaryo. Bawat salita ay tila malalaking bato na ibinabagsak sa mahinang dibdib ni Talia. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin dahil sa pangingilid ng mga luha. Pilit siyang umaatras, pilit na humihingi ng daan upang makatakas, ngunit lalo lamang siyang ginigit-git ng mga tao. Ang labis na stress at takot ay nagpasikip sa kanyang lalamunan. Bumagsak ang kanyang bayong sa putikan. Napakapit siya sa kanyang dibdib, sapagkat ang pamilyar at nakapapasong sakit sa kanyang puso ay muling umatake. Nabali ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa basang kalsada, hirap na hirap humugot ng hininga. Sa gitna ng pangungutya at tawanan ng mga tao, isang matipunong lalaki ang marahas na humawi sa makapal na kumpol ng mga tsismosa. Si Tristan. Galing siya sa pabrika ng semento at pawisan pa ang kanyang damit. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa isang matinding puot na kayang pumatay. Nang makita niya si Talia na nakabulagta sa putikan at namimilipit sa sakit habang pinagtatawanan, tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Mabilis siyang lumuhod sa harap ni Talia. Nang makita niya ang labis na panginginig at pag-iyak ng dalaga,
Ginawa ni Tristan ang isang bagay na nagpatahimik sa buong paligid. Gamit ang kanyang dalawang malalapad at magagaspang na kamay, mahigpit ngunit buong lambing niyang tinakpan ang magkabilang tainga ni Talia. Ikinulong niya ang dalaga sa kanyang sariling mundo upang hindi na nito marinig ang anumang lason na lumalabas sa bibig ng mga tao. Huwag mong pakinggan ang mga demonyo, bulong ni Tristan. Nakadikit ang kanyang noo sa noo ni Talia, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pangako ng kaligtasan. Dahan-dahang tumayo si Tristan. Inilalagay ang nanginginig na si Talia sa kanyang likuran upang magsilbing matibay na pader nito. Hinarap niya ang buong barangay, partikular na si Aling Marta at ang mga nanguna sa pambabastos. Walang bakas ng pisikal na karahasan sa kanyang tindig. Ngunit ang talim ng kanyang dila at ang bigat ng kanyang mga salita ay sapat na upang durugin sila. Ang lalakas ng loob ninyong magmalinis at husgahan ng babaeng ito. Malamig at umaalingaw-ngaw na wika ni Tristan. Ang boses ay nagpataas ng balahibo ng mga nakikinig. Tiningnan niya ng diretso si Aling Marta. Ikaw, Aling Marta, hindi ba't nakasangla ang orihinal na titulo ng lupa ninyo kay Doña Teresita dahil sa pagkakabaon ninyo sa utang noong naospital ang asawa mo? Hanggang na ngayon, ni isang buwang interes ay hindi mo mabayaran. Namutla si Aling Marta at napaatras, tila binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya inaasahan na alam ng binata ang kanyang pinakatatagong sikreto. Bumaling si Tristan sa tinderang nagtaboy kay Talia. At ikaw, Aling Susan, ilang buwan na ang utang mo sa nanay ko para sa puhunan mo sa pwestong ito. Pinagmumukha kayong aso ng nanay ko. Kinokontrol niya kayo gamit ang mga utang ninyo para tahulan ng sino mang hindi niya gusto. At heto naman kayo, tuwang-tuwa na maging mga tuta ng isang taong nakahandang bawiin ang mga bahay ninyo sa oras na hindi na kayo pakinabangan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong palengke. Ang mga mukha na kanina'y puno ng yabang at pangungutya ay napalitan ng labis na kahihiyan at takot. Ginamit ni Tristan ang kanyang kaalaman sa mga lihim na libro ng utang ng kanyang ina. Mga detalyeng nalaman niya mula sa kanyang nakaraang buhay upang ibunyag ang kalunos-lunos na katotohanan ng mga taong ito. Sila ay mga biktima rin ng manipulasyon ni Doña Teresita, ngunit pinili nilang maging bulag na tagasunod. Kahit kailan, hindi ninakaw ni Talia ang pera ko. Matigas na pagtatapos ni Tristan, ang boses ay idinidikdik sa kanilang mga isipan. Ako ang nagkusang magbigay ng lahat sa kanya dahil mas malinis ang puso niya kaysa sa inyong lahat na nandito. Susunod na subukan ninyo siyang saktan, sisiguraduhin kong bukas din ay mawawalan kayo ng matitirhan. Walang nakapagsalita. Yumuko ang mga tao at unti-unting naghiwa-hiwalay, dala ang bigat ng katotohanan na isinampal sa kanila ng binata. Bumaling muli si Tristan kay Talia. Maingat niyang binuhat ang dalaga sa kanyang mga bisig. Itinatago ang mukha nito sa kanyang dibdib upang maprotektahan mula sa mga matang nakamasid. Naglakad siya palayo ng taas noo. Inilalayo ang kanyang reyna mula sa maruming lipunan na yon. Habang naglalakad sila pauwi, isang batang lalaki na nakasakay sa bisikleta ang humarang sa kanilang daan. Iniabot nito ang isang selyadong sobre na may opisyal na tatak ng munisipyo. Ang sulat ay galing sa alkalde ng bayan. Mahigpit na ipinapatawag si Tristan para sa isang pribadong pagpupulong sa lalong madaling panahon. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Tristan. Ito na ang hinihintay niyang pagkakataon para maibenta ang kanyang blueprint. Ito na ang magliligtas sa buhay ni Talia. Nang makarating sila sa kanilang maliit at tagpi-tagping kwarto, maingat na inihiga ni Tristan si Talia sa banig at binigyan ng mainit na tubig upang kumalma. Matapos masigurong maayos na ang paghinga ng dalaga, nagtungo si Tristan sa isang sulok ng kwarto kung saan nakatago ang isang lumang lata ng biskwit sa ilalim ng sahig na kahoy. Dito niya itinatago ang lahat ng kanyang arawang sahod para sa pampaospital ni Talia.
Gusto niyang bilangin kung magkano na ang naipon niya at kung magkano pa ang kailangan niyang hingin sa alkalde. Ngunit pag-angat niya ng tabla at pagkuha sa lata, naramdaman niya ang matinding kaba. Masyadong magaan ang lata. Pilit niyang binuksan ang takip nito at halos tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Walang laman. Ang perang pinagpawisan niya, ang perang may katumbas na buhay ng babaeng mahal niya, ay naglaho ng parang bula. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin. Sa tapat ng pader, ang maliit na bintanang kahoy na siniguro niyang nakasara, kaninang umaga ay nakabukas na ngayon. Pinapapasok ang malamig na hangin at ang mapait na katotohanan na may isang taong lihim na sumunod at nagnakaw ng kanilang nag-iisang pag-asa. Tulad ng isang mabigat na bato na dumagan sa kanyang dibdib, ang pagkadiskubre sa nawawalang pera ay nagdulot ng pansamantalang pagtigil sa pag-ikot ng mundo ni Tristan. Ang bawat sentimong nakalagay sa lumang lata ng biskwit ay katumbas ng bawat patak ng kanyang pawis, bawat sugat sa kanyang kamay, at higit sa lahat, ang natitirang mga araw ni Talia sa mundong ito. Alam niya kung sino ang may pakana nito. Hindi na kailangan pang mag-isip ng malalim. Ang pamamaraang ito, ang pag-atake sa oras na pinakamahina ang kalaban, ay isang kilalang taktika ng kanyang ina, si Doña Teresita. Gusto nitong patunayan na walang mararating si Tristan nang wala ang yaman ng mga De Leon at gusto nitong pilitin siyang bumalik ng nakaluhod. Ngunit ang Tristan na nakatayo ngayon, sa harap ng walang lamang lata, ay hindi na ang batang madaling magpadala sa galit. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang nagwawala niyang puso. Ibinaba niya ang lata at isinara ang maliit na bintana. Nang lumingon siya, nakita niya si Talia na nakaupo sa banig, balot ng kumot at nanginginig pa rin dahil sa nangyari sa palengke. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang nakatingin sa binata. Tristan, anong nangyari? Mahinang tanong ng dalaga. Nahahalata ang pagbabago sa timpla ng hangin sa loob ng kwarto. Lumapit si Tristan, lumuhod sa harap ni Talia at mahigpit na niyakap ang dalaga. Ikinulong niya ito sa kanyang mga bisig. Pilit na inilalayo ang lahat ng bigat ng mundo mula sa maliliit nitong balikat. Wala, Talia. Huwag kang mag-alala. Malambing na bulong ni Tristan, hinahalikan ng tuktok ng ulo ng dalaga. Kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Ipangako mo sa akin na magpapahinga ka lang dito hanggang sa makauwi ako. Matapos masigurong kalmado na si Talia, maingat na inihanda ni Tristan ang kanyang lumang leather tube kung saan nakatago ang iginuhit niyang blueprint kagabi. Inayos niya ang kanyang gusot at pawisang damit. Pilit na pinagmumukhang pormal kahit na wala siyang maayos na kasuotan. Ang daan patungo sa munisipyo ay tila isang pagsubok ng tadhana. Bawat hakbang ay may kasamang panalangin. Pagdating niya sa opisina ng alkalde, sinalubong siya ng isang malamig na kwarto at ng mapanuring tingin ng mismong alkalde, isang lalaking kilala sa pagiging mahigpit at praktikal. Nabalitaan ko ang pag-alis mo sa mansyon ng iyong ina, Tristan, bungad ng alkalde, habang pinapaikot ang isang mamahaling pluma sa kanyang daliri. At nabalitaan ko rin ang mga hindi magagandang kwento tungkol sa babaeng dahilan ng paglayo mo. Bakit mo ako pinadalhan ng mensahe kahapon na kaya mong lutasin ang problema ng bayan natin sa pagbaha? Hindi nagpatinag si Tristan sa malamig na pagtanggap. Buong tapang niyang inilatag ang malaking papel na naglalaman ng kanyang blueprint sa ibabaw ng mahabang lamesa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Mayor, huwag nating pag-usapan ang personal kong buhay. Pag-usapan natin ang 10 taong problema ng bayan ninyo na hanggang na ngayon ay inuubos ang pondo ng munisipyo nang walang malinaw na solusyon. Matatag na wika ni Tristan. Itinuro niya ang mga detalyadong linya at sukat sa papel. Ipinaliwanag niya ng buong linaw at kasanayan kung paano i-reroute ang mga pangunahing deluyan ng tubig mula sa bundok
papunta sa isang malaking imbakan na magagamit para sa irigasyon ng mga palayan, imbes na hayaang bumaha ang bayan sa tuwing may bagyo. Ito ang eksaktong disenyong nanalo ng parangal noong siya ay nasa Amerika sa kanyang nakaraang buhay. Isang kaalaman mula sa hinaharap na hindi pa naiisip ng kahit sinong inhinyero sa panahong ito. Habang nagpapaliwanag si Tristan, unti-unting nanlaki ang mga mata ng alkalde. Ang dating mapanuring tingin ay napalitan ng labis na paghanga. Nakita niya ang isang henyo sa likod ng gusot na damit at pagod na mukha ng binata. Ito ay kahanga-hanga, hindi makapaniwalang bulong ng alkalde. Pinag-aaralan ng mabuti ang disenyo. Ilang buwan na naming pinag-aaralan ito kasama ng mga eksperto mula sa Maynila. Pero hindi nila nakita ang ganitong anggulo. Tristan, kung totoo ang mga sukat na ito, maililigtas nito ang buong bayan. Ibinibigay ko sa inyo ang disenyong ito, Mayor, at ako mismo ang mamamahala sa pagpapatupad nito. Walang paligoy-ligoy na alok ni Tristan, ngunit kailangan ko ng paunang bayad para sa aking serbisyo. Ngayon din, tumingin ang alkalde kay Tristan. Nararamdaman ang bigat at desperasyon sa likod ng kahilingan ng binata. Nang walang pag-aatubili, kumuha ito ng isang tseke at isinulat ang isang halaga na higit pa sa inaasahan ni Tristan. Isang halaga na hindi lamang sasapat para sa operasyon, kundi para makapagsimula sila ni Talia ng bagong buhay na malayo sa anino ng mga De Leon. Nang makalabas si Tristan sa munisipyo, dala ang tseke at ilang paper bags na naglalaman ng masasarap na pagkain at mamahaling gamot para sa puso. Tila nagliwanag ang buong kalangitan para sa kanya. Tumakbo siya pauwi. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa kaligayahan. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang maliit na kwarto, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng sampagita. Napansin niyang nilinis ni Talia ang paligid at inaayos ang kanilang manipis na banig. Nang makita ni Talia ang dami ng bitbit ni Tristan, nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis na ipinatong ni Tristan ang mga pagkain sa maliit na mesa at niyakap ng mahigpit ang dalaga. Inikot niya ito sa himpapawid. Hindi alintana ang pagod ng buong araw. Tristan, anong nangyari? Saan galing ang mga ito? Natatawa ngunit nagtatakang tanong ni Talia nang ibaba siya ng binata. Kinuha ni Tristan ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang mumurahing singsing na gawa sa hinabing damo na palihim niyang ginawa habang nagpapahinga sa pabrika ng semento. Lumuhod siya sa harap ni Talia. Ang liwanag ng iisang bumbilya sa kwarto ay tila naging sapat upang bigyan ng mahika ang sandaling iyon. Kinuha niya ang nanginginig na kamay ng dalaga at dahan-dahang ipinasuot ang singsing na damo sa daliri nito. Pangako, Talia, balang araw papalitan ko ito ng totoong diamante. Madamdaming sumpa ni Tristan, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kaibuturan ng kaluluwa ni Talia. Pero sa ngayon, ito ang sumisimbolo na walang makakapigil sa atin. May pambayad na tayo para sa operasyon mo. Mabubuhay ka, Talia. Magiging mag-asawa tayo at bubuo tayo ng sarili nating pamilya na hindi kayang sirain ni Numan. Bumagsak ang mga luha ni Talia. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ng labis na kaligayahan. Niyakap niya ang binata. Isang matamis at tahimik na gabi ang nagdaan kung saan pinagsaluhan nila ang masarap na hapunan na may kasamang tawanan at pangarap, habang ang malakas na pagbuhos ng ulan sa labas ay tila naghuhugas sa lahat ng kanilang nakaraang pasakit. Isang gabi ng payapang pagmamahalan kung saan ang tanging saksi ay ang malamig na hangin at ang init ng kanilang pag-ibig sa isa't isa. Ngunit kinabukasan, habang inaayos ni Tristan ang kanyang mga gamit para dalhin na si Talia sa ospital, isang malakas na kalabog ang nagmula sa direksyon ng banig. Mabilis na lumingon si Tristan at nakita niyang nakahandusay si Talia, namumutla at habol ang kanyang hininga. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang dibdib kung saan nakakabit ang singsing na damo.
Nataranta si Tristan at mabilis na binuhat ang dalaga palabas ng bahay. Sumisigaw ng tulong sa mga dumadaan. Pagdating nila sa pinakamalapit na ospital sa bayan, mabilis na ipinasok si Talia sa emergency room. Makalipas ang ilang minuto ng nakakabinging katahimikan sa labas, lumabas ang doktor na may mabigat na ekspresyon sa mukha. Mr. De Leon, critical ang lagay niya. Ang pag-atake ngayon ay mas malakas kaysa sa inaasahan namin. Kailangan na siyang operahan sa loob ng 3 araw. O kung hindi, tuluyan na siyang bibigay. Seryosong wika ng doktor. Tumango si Tristan. Kinuha ang tseke sa kanyang bulsa. Gawin ninyo ang lahat, Doc. May pera ako. Bayad na ito. Ngunit nang iabot niya ang tseke, umiling ang doktor at nag-iwas ng tingin. Hindi po namin matatanggap iyan, Tristan. May tumawag mula sa pamunuan ng Bangko ng Bayan. Hinarang ng ina mo, si Doña Teresita, ang lahat ng transaksyon mo sa anumang bangko rito sa probinsya gamit ang kanyang impluensya. Walang ospital ang tatanggap ng tseke mo. Nanigas si Tristan. Ang mundo na akala niya ay naayos na niya kagabi ay muling gumuho sa isang iglap. Paano niya ililigtas ang buhay ng babaeng mahal niya kung ang tanging sandatang hawak niya ay pinutol ng sarili niyang kadugo? Ang malamig at mabilis na tunog ng makina mula sa loob ng kwarto ni Talia ay patuloy na nagpapaalala na ang oras ay mabilis na nauubos. Mamatay siya, Tristan, at ikaw ang papatay sa kanya dahil sa katigasan ng ulo mo. Isang pirasong papel lang ang kailangan kong pirmahan at mabubuhay ang babaeng yan. Pero dahil sa kahibangan mo, hahayaan mo siyang malagutan ng hininga sa harap mo. Ang boses ni Doña Teresita ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng nag-iinit na pasilyo ng ospital. Nakatayo ang matanda sa harap ng kanyang anak, suot ang isang itim na bestida na tila ba nakahanda na siyang magluksa, habang ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Sa kanyang kanang kamay, iwinagayway niya ang isang selyadong sobre, ang tanging susi para buksan ang pintuan ng operating room. Nanigas si Tristan sa kanyang kinatatayuan. Sa likod ng makapal na salamin ng emergency room, nakikita niya ang maliit at namumutlang katawan ni Talia na pinalilibutan ng mga nurse. Ang bawat mabilis na tunog ng makina na nagbabantay sa tibok ng puso ni Talia ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang sariling dibdib. Kagabi lang, nangangako sila ng bukas habang suot ang singsing na damo. Ngayon, ang tanging naririnig niya ay ang papalapit na yapak ng kamatayan. Nararamdaman ni Tristan ang panginginig ng kanyang sariling mga tuhod. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Nag-iiwan ng mga sugat na hindi mapantayan ng hapdi ng kanyang kalooban. Tila bumabalik sa kanya ang lahat ng sakit mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang pagkawala, ang pagsisisi, at ang malupit na katotohanan na kahit anong talino niya, may mga pader na hindi kayang tibagin ng kaisipan lamang. Ano, Tristan? Papairalin mo pa ba ang pride mo? Patuloy ng matanda. Ang kanyang boses ay naging malambing na tila nanunukso. Lumapit ka sa akin. Iwan mo ang hampaslupang yan. Sumama ka sa akin sa Amerika at ngayon din ay sisimula ng operasyon niya. Ibibigay ko sa kanya ang pinakamagaling na doktor, ang pinakamahal na gamot. Mabubuhay siya, pero hindi na siya muling makikita ng mga mata mo. Isang patas na palit, hindi ba? Isang malaking lason ang iniaalok ng kanyang ina, isang sakripisyo na kasing pait ng apdo. Kung lalayo siya, mabubuhay si Talia ngunit mag-iisa ito. Kung mananatili siya, papanoorin niyang mawala ang babaeng dahilan ng kanyang muling pagkabuhay. Ang muling pag-ikot ng orasan ay tila nagdala sa kanya sa parehong madilim na sulok kung saan nagsimula ang lahat. Dahan-dahang lumapit si Tristan sa bintana ng silid ni Talia. Ipinatong niya ang kanyang nanginginig na palad sa malamig na salamin. Pilit na inaabot ang dalaga sa kanyang isipan. Sa loob ng silid,
Dahan-dahang nagmulat ng mata si Talia. Kahit na may nakakabit na oxygen mask sa kanyang mukha at halos hindi na makahugot ng lakas, napansin niya ang figura ni Tristan sa labas. Nakita rin niya ang anino ni Doña Teresita na tila isang buwayang naghihintay ng biktima. Gamit ang huling hibla ng kanyang lakas, bahagyang umiling si Talia. Inangat niya ang kanyang nanginginig na kanang kamay. Ang daliring may suot pa rin ng singsing na damo na ginawa ni Tristan. Sa kabila ng hirap sa paghinga, nakita ni Tristan ang hindi matitinag na tapang sa mga mata ni Talia. Isang damdaming hindi na kailangang ipaliwanag pa. Para bang sinasabi nito, pipiliin ko ang pagmamahal kahit gaano ito kahirap ipaglaban. Hindi. Mahina ngunit matatag na sagot ni Tristan. Ang kanyang tinig ay puno ng paninindigan ng isang taong handa nang harapin ang lahat. Dahan-dahan niyang hinarap ang kanyang ina. Hindi ko nahahayaang diktahan mo ang bawat desisyon ko, ma. Panahon na para piliin ko naman ang sarili kong buhay. Mas pipiliin kong mamatay kasama niya kaysa mabuhay sa ilalim ng mga pakpak mo. Lalong nagdilim ang mukha ni Doña Teresita. Kung ganoon, magsama kayo sa hukay. Huwag kang lalapit sa akin kapag wala ka ng maiiyak na luha. Tumalikod ang matanda. Ang tunog ng kanyang matitigas na takong ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Tila isang huling hatol ng kamatayan. Naiwang mag-isa si Tristan sa harap ng pinto ng operating room. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa kanyang sariling buhok. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng dugo na nawawala sa kanya. Saan siya kukuha ng tulong? Sinong lalaki ang lalapit sa isang arkitektong walang lisensya at walang pamilya? Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang pares ng makintab at mamahaling sapatos ang huminto sa kanyang harapan. Naramdaman ni Tristan ang isang mabigat at formal na presensya. Inangat ni Tristan ang kanyang paningin. Isang matangkad na lalaki na may suot na formal na Amerikana at isang mamahaling sombrero ang nakatayo roon. Ito ang parehong lalaki na nakita ni Tristan na nagtatanong tungkol sa kanya sa palengke. Ang misteryosong dayuhan na tila kanina pa nagmamasid mula sa anino. Architect Tristan de Leon? Ang boses ng lalaki ay malalim at may awtoridad, ngunit may bahid ng paggalang. Hindi nakapagsalita si Tristan. Tila nawalan siya ng tinig sa harap ng estranghero. Nakarating sa akin ang balita tungkol sa disenyong ipinakita mo sa alkalde. Patuloy ng lalaki habang iniaabot ang isang card na may gintong tatak. Ako si Don Ricardo. Ang lupain ko sa kabilang probinsya ang pinakanapektuhan ng baha sa loob ng 20 taon. Ang blueprint mo ay hindi lang isang drawing. Tristan, isa itong himala para sa mga taong nawawalan na ng pag-asa. Tumingin si Don Ricardo sa loob ng emergency room kung nasaan ang naghihingalong si Talia at pagkatapos ay muling tumingin kay Tristan. Nakita ko ang ginawa ng ina mo sa bangko. Isang maruming laro para sa isang taong may ganitong talino. Seryosong wika ni Don Ricardo. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Ituring mo itong advance payment para sa proyektong gagawin mo para sa kumpanya ko. Ang lahat ng bayarin sa ospital na ito ay tapos na. Sinigurado ko nang ang pinakamagaling na surgeon mula sa Maynila ay nasa biyahe na patungo rito. Tila nabuhay ang bawat selula sa katawan ni Tristan. Hindi niya alam kung panaginip ba ito, ngunit ang init ng kamay ni Don Ricardo sa kanyang balikat ay nagpapatunay na totoo ang lahat. Salamat. Salamat po. Tanging nasambit ni Tristan. Ang kanyang mga luha ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa labis na pasasalamat. Mabilis na kumilos ang mga nurse at doktor. Ang pulang ilaw sa labas ng emergency room ay biglang nagbago ng kulay, hudyat na ililipat na si Talia sa pangunahing operating room. Nang dumaan ang stretcher ni Talia sa harap ni Tristan, mabilis niyang hinawakan ang kamay ng dalaga. Talia, narito na ang tulong. Lumaban ka, ha? Magkikita tayo paglabas mo. Isang maliit na piga ng kamay ang ibinalik ni Talia
bago siya tuluyang ipinasok sa loob ng pinto na may markang restricted area. Isang oras ang lumipas. 2, 3. Nanatiling nakatayo si Tristan sa harap ng pinto, hindi kumukurap. Tila ang bawat segundong lumilipas ay isang habambuhay. Biglang bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang pangunahing doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso at may bahid ng dugo sa kanyang suot na gown. Tinanggal nito ang kanyang maskara at tumingin ng diretso sa mga mata ni Tristan. Mr. De Leon, ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Panimula ng doktor. Ang kanyang boses ay tila bumabagal sa pandinig ni Tristan. Tumigil ang tibok ng mundo ni Tristan. Ang nakapapasong katahimikan sa pasilyo ay tila isang masamang pangitain. Mababago ba talaga ang tadhana? O sadyang nakasulat na sa mga bituin ang katapusan ng kwentong ito? Mr. De Leon, ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Huminto ang doktor. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumislap sa likod ng kanyang salamin. Isang matagal na segundo ang lumipas na tila isang habambuhay para kay Tristan. At salamat sa Diyos, lumaban ang puso ni Talia. Nagtagumpay ang operasyon. Tila gumuho ang lahat ng bigat na nakadagan sa mga balikat ni Tristan. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang nanghina at napaluhod siya sa malamig na sahig ng ospital. Hindi alintana ang mga taong nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga hikbi ay hindi na puno ng pighati, kundi ng isang walang kapantay na pasasalamat. Ang madilim na langit na 10 taon nang bumabalot sa kanyang buhay ay tila unti-unting nahahawi upang bigyang daan ang sikat ng araw. Dahan-dahang tumayo si Tristan at lumapit sa bintana ng intensive care unit. Doon, sa loob ng payapang silid, nakita niya si Talia na mahimbing na natutulog. Wala na ang oxygen mask na kanina ay tila isang tanikala sa kanyang mukha. Bagamat maputla pa rin, may bahid na ng rosas ang kanyang mga labi at ang bawat pag-akyat at pagbaba ng kanyang dibdib ay isang himalang pinakahihintay ni Tristan. Ang pinakamagandang musika sa pandinig ng binata ay ang regular at malakas na tunog ng monitor na nagpapatunay na ang puso ni Talia ay tumitibok na ng may bagong pag-asa. Sa tabi ni Tristan, na natiling nakatayo si Don Ricardo, ang kanyang mukha ay bakas ang isang lihim na kasiyahan. Ang lalaking ito, na tila isang anghel na ipinadala ng tadhana, ay nagpakita ng isang kapangyarihang hindi kayang tumbasan ng anumang kayamanan. Ang kapangyarihan ng paniniwala sa kapwa. Hindi pa tapos ang laban, Tristan. Mahinang wika ni Don Ricardo habang tinatapik ang balikat ng binata. Ang paggaling ni Talia ay simula pa lamang. Kailangan mong siguruhin na wala nang muling makakapanakit sa kanya. Habang nagaganap ang himala sa loob ng ospital, isang malaking unos naman ang nagsisimulang bumuo sa mansyon ng mga De Leon. Dumating si Doña Teresita na may ngiti ng tagumpay. Inaasahang makakatanggap ng balita ng pagkatalo ni Tristan. Ngunit sa halip na iyak, ang sinalubong sa kanya ay ang balita ng pagdating ng mga abogado mula sa kumpanya ni Don Ricardo. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Doña Teresita, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit habang binabasa ang mga dokumentong inihain sa kanya. Ang lahat ng transaksyon ng pamilya De Leon sa bangko ay kinukwestiyon dahil sa ilegal na pagharang sa pondo ng isang lehitimong proyekto. Ang mga tao sa bayan, ang mga dating nambabastos kay Talia sa palengke, ay nagsimula na ring magbago ang ihip ng hangin. Nabalitaan nila ang tungkol sa blueprint ni Tristan at kung paano nito maililigtas ang kanilang mga pananim mula sa baha. Nakita rin nila ang suporta ng pinakamayamang dayuhan sa bayan para sa binata. Ang kahihiyang ibinato nila kay Talia ay tila bumalik sa kanila ng makasampu. Si Aling Marta, na siyang nanguna sa paninira, ay tahimik na nakatayo sa labas ng ospital, dala ang isang maliit na basket ng mga prutas. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Hindi niya matignan ng diretso si Tristan nang lumabas ito ng silid. Tristan, patawarin niyo ako.
Naiiyak na wika ng matanda. Iniaabot ang basket nang nanginginig ang kamay. Nabulag ako ng takot kay Doña Teresita. Ngayon ko lang na-realize na ikaw at si Talia ang tunay na biktima rito. Tumingin si Tristan kay Aling Marta. Walang puot sa kanyang mga mata, tanging pagod at isang malalim na pangunawa. Ang kapatawaran ay hindi ibinibigay, Aling Marta. Pinagtatrabahuhan yan. Ipakita niyo sa amin na karapat-dapat kayong patawarin sa pamamagitan ng pagtigil sa pagiging tuta ng aking ina. Lumipas ang 1 buwan. Ang ospital na dati ay lugar ng takot. Para kay Tristan ay naging lugar ng kanilang muling pagsilang. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay tumatago sa bintana ng silid ni Talia, dahan-dahang nagmulat ng mata ang dalaga. Ang kanyang unang nakita ay ang mukha ni Tristan na nakasandal sa gilid ng kanyang kama, mahimbing na natutulog habang mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Dahan-dahang iginalaw ni Talia ang kanyang mga daliri. Naramdaman niya ang kakaibang kiliti sa kanyang palasingsingan. Tiningnan niya ito at nakita ang tuyong singsing na damo na nananatiling nakasuot sa kanya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tristan, mahinang tawag ni Talia, ang boses ay manipis ngunit puno ng buhay. Mabilis na nagising ang binata. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at agad niyang hinalikan ang kamay ng dalaga. Talia! Gising ka na. Salamat sa Diyos, gising ka na. Buhay ako, Tristan? Tanong ni Talia. Tila hindi pa rin makapaniwala sa gaan ng kanyang pakiramdam. Ang puso ko, hindi na ito masakit. Oo, Talia, buhay ka at hinding-hindi na tayo maghihiwalay. Pangako ni Tristan habang dahan-dahang inilalapat ang kanyang tainga sa dibdib ni Talia. Nakapikit siya habang pinapakinggan ng malakas at maayos na tibok ng puso ng dalaga. Ang tunog ng kanilang tagumpay laban sa tadhana. Sa gitna ng kanilang masayang sandali, isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa kanilang katahimikan. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse na may dalang isang malaking bouquet ng mga itim na rosas at isang liham na may selyo ng pamilya de Leon. Nang buksan ni Tristan ang liham, ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Ang mga salitang nakasulat sa loob ay tila isang huling hirit mula sa isang sugatang tigre. Ang akala mong tagumpay ay pansamantala lamang, Tristan. Ang huling baraha ay nasa kamay ko pa rin. Tandaan mo ang petsa bukas. Ang araw ng pagbabayad ng utang ng iyong ama na nakalimutan mong bayaran sa gitna ng iyong paglalaro ng bayani. Tumingin si Tristan kay Talia. Pilit na itinatago ang kaba sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi titigil ang kanyang ina hanggat hindi sila tuluyang nadudurog. Bukas ang huling araw ng palugit para sa utang na binili ng kanyang ina mula sa sindikato. Kung hindi niya ito mababayaran, maaari silang mawala ng tirahan o higit pa, maaring muling malagay sa panganib ang buhay ni Talia. Sapat na ba ang kinita ni Tristan mula sa blueprint upang tapatan ang kasakiman ng kanyang sariling ina? O may isa pang sakripisyong hihilingin ang tadhana sa kanila bago sumikat ang tunay na liwanag? Wala kang utang na loob, Tristan. Hindi mo ba naintindihan na akin pa rin ang buhay ninyo dahil sa utang ng tatay mo? Isang pirma ko lang. Babalik kayo sa kangkungan. Ang matinis at mapang-uyam na boses ni Doña Teresita ay umalingaw-ngaw sa gitna ng maalikabok na construction site ng bagong drainage project. Nakatayo ang matanda sa harap ng kanyang anak, suot ang kanyang pinakamagarbong alahas na tila ba ito ang kanyang baluti laban sa katotohanan. Sa paligid nila, ang tunog ng mga makinarya at ang ingay ng mga manggagawang nagtatrabaho ay tila biglang huminto, nahihiya sa tindi ng tensyon sa pagitan ng mag-ina. Tiningnan ni Tristan ang kanyang ina. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay may hawak na blueprint, ay unti-unting nanginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang malalim na pagkasuklam na pilit niyang ikinukulong. Sa bawat salita ng matanda,
Nararamdaman niya ang pamilyar na paninikip ng kanyang dibdib, ang pakiramdam ng pagiging isang bihag sa loob ng sarili niyang pamilya. Naalala niya ang 10 taon ng pagdurusa sa kabilang buhay, ang bawat araw na ginugol niya sa pagsisisi dahil sa pagiging bulag sa kasamaan ng babaeng nasa harap niya ngayon. "Umalis ka na rito, ma." Mahina ngunit seryosong wika ni Tristan. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. "Huwag mong dungisan ang lugar na ito ng iyong kasakiman." Tumawa ng nakakabingi si Doña Teresita. Inilabas niya ang isang asul na folder, ang orihinal na kasunduan ng utang ng kanyang yumaong asawa. "Dungisan, ako ang nagbigay sa iyo ng pangalan. At ang pangalang yan ay may kaakibat na utang na hindi mo kayang bayaran sa loob ng 100 taon. Bukas na ang huling araw, Tristan, oras na hindi ka nakabayad. Ang proyektong ito, ang kinabukasan mo at ang buhay ng babaeng yan ay akin na." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tristan. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang lumang sobre mula sa kanyang bulsa. Ang sobreng palihim niyang kinuha mula sa lamesa ng kanyang ina noong araw na nilayasan niya ang mansyon. Ang pulang folder na inakala ni Doña Teresita na ligtas na nakatago. "Mali ka, ma," wika ni Tristan, ang kanyang boses ay puno na ngayon ng kapangyarihan. "Ang akala mo ay utang na binili mo mula sa sindikato ay isa palang malaking kasinungalingan." Binuksan ni Tristan ang folder sa harap ng kanyang ina. Sa loob nito ay ang mga dokumento mula sa insurance company ng kanyang ama, 10 taon na ang nakararaan. Ipinapakita ng mga papel na ang lahat ng utang ng kanyang ama ay bayad, na bago pa man ito pumanaw. Ang perang ginamit ni Doña Teresita upang bilhin ang utang ay ang mismong insurance money na ninakaw niya mula sa tiwala ni Tristan. "Ninanakawan mo ang sarili mong anak sa loob ng 10 taon. Patuloy ni Tristan. Ang bawat salita ay tila isang matalim na palaso na tumatama sa dibdib ng matanda. "Ginamit mo ang pera ni Papa para saktan ang mga taong mahal niya. Ginamit mo ang utang na loob bilang isang lubid para sakalin ako." Nanlaki ang mga mata ni Doña Teresita. Ang kanyang mapuputlang labi ay nanginginig at hindi makapagsalita. Ang toring ginto na itinayo niya sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay nagsisimula nang gumuho sa kanyang paanan. "Hindi totoo iyan. Peke ang mga papel na yan." Sigaw ng matanda. Pilit na inaabot ang folder, ngunit mabilis na humarang ang isang matangkad na figura. Si Don Ricardo. Kasama niya ang 2 lalaking nakauniporme ng pulis at isang sheriff mula sa korte. Ang kanilang presensya ay nagpabigat sa hangin, nagbibigay ng formal na wakas sa kasamaan ni Doña Teresita. "Doña Teresita de Leon," seryosong wika ng sheriff, "pinagsisilbihan po namin kayo ng warrant para sa kasong embezzlement at falsification of public documents. Ang lahat ng inyong ari-arian ay pansamantalang isa sa ilalim sa kustodiya ng korte habang nagpapatuloy ang imbestigasyon." Tila nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Doña Teresita. Ang babaeng dati ay kinatatakutan ng buong bayan ay biglang nagmukhang isang maliit at kaawa-awang matanda. Ang kanyang mga diamante ay hindi na kumikinang. Ang kanyang magarbong damit ay tila naging isang mabigat na pasanin. "Tristan, anak." Pagmamakaawa ni Doña Teresita, pilit na humahawak sa braso ng binata. "Huwag mo itong gawin sa akin. Ako ang ina mo. Isipin mo ang dangal ng pamilya natin." Inalis ni Tristan ang kamay ng ina mula sa kanyang braso nang may halong lungkot at pinal na kapasyahan. "Ang dangal ng pamilya ay matagal mo nang pinatay, ma. Ang natitira na lang ay ang katotohanan, at ang katotohanan ay kailangang magkaroon ng katarungan." Habang pilit na isinasakay ng mga pulis si Doña Teresita sa loob ng sasakyan, tumalikod si Tristan. Hindi na niya kayang panoorin
Ang huling pagbagsak ng kanyang ina. Tumingin siya sa malayo, kung nasaan ang ospital, kung saan nagpapagaling si Talia. Isang mahinang tunog ng pagbagsak ng mga bato mula sa gilid ng konstruksyon ang kumuha sa kanyang atensyon. Nakita niya ang isang maliit na bulaklak ng sampagita na nalaglag mula sa dala ni Aling Marta, na kanina pa palang nanonood mula sa malayo. Ang amoy ng bulaklak ay humalo sa alikabok ng paligid. Nagpapaalala kay Tristan na matapos ang bawat unos, may isang bagong umaga na naghihintay. Naramdaman ni Tristan ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito na ang huling gabi ng kanyang bangungot. Bukas, sa pagdalaw niya kay Talia, wala na siyang dalang lihim, wala na siyang dalang takot. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang hindi inaasahang tawag mula sa ospital ang nagpabaling sa kanyang atensyon. Ang kanyang telepono ay nag-vibrate sa loob ng kanyang bulsa. Sa kabilang linya, ang boses ng nurse ay puno ng kaba. Architect De Leon, kailangan niyo pong pumunta rito ngayon din. May nangyari kay Talia. Nawawala po siya sa kanyang kwarto at ang tanging naiwan lang ay ang kanyang singsing na damo sa ibabaw ng unan. Tuluyang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Tristan. Ang tagumpay na akala niya ay hawak na niya ay biglang naging abo. Saan pupunta ang isang babaeng kakatapos lang operahan sa puso? At bakit niya iiwan ang tanging simbolo ng kanilang pag-ibig? Wala na siya, Tristan. Ang apat na salitang yon mula sa nurse ay tila isang malakas na dagok na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ng binata. Pagdating niya sa silid ng ospital, tanging ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin mula sa bukas na bintana ang sumalubong sa kanya. Ang puting kumot ay maayos na nakatupi. Tila ba walang sino mang nagmakaawa para sa kanyang buhay doon sa loob ng ilang linggo. At sa gitna ng malinis na unan, nakalapag ang maliit na singsing na damo. Ang tanging simbolo ng kanilang pangako ay iniwan ni Talia. Tila isang huling pamamaalam na hindi man lang binigyan ng pagkakataon ang mga salita. Nanginginig ang mga kamay ni Tristan habang pinupulot ang tuyong damo. Ikinulong niya ito sa kanyang palad. Idinidikit sa kanyang dibdib, habang ang kanyang mga luha ay walang humpay na dumadaloy. Hindi niya maintindihan bakit siya iiwan ng babaeng ipinaglaban niya hanggang sa dulo ng kanyang hininga. Bakit sa oras na malaya na sila, pinili ni Talia na maglaho? Hindi nag-aksaya ng panahon si Tristan. Alam niya ang bawat sulok ng puso ni Talia. Alam niya kung saan ito nagtatago kapag ang mundo ay masyado ng mabigat para sa kanyang maliit na balikat. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa lumang puno ng mangga sa gilid ng batis. Ang lugar kung saan siya nagising 10 taon sa nakaraan. Ang lugar kung saan muling nagtagpo ang kanilang mga tadhana. Doon, sa ilalim ng pilak na liwanag ng buwan, nakita niya ang isang figura. Nakasuot si Talia ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang mahabang buhok ay tinatangay ng hanging gabi. Mukha siyang isang anino, marupok, at tila anumang oras ay mawawala sa gitna ng kadiliman. Talia! Sigaw ni Tristan. Ang boses ay basag sa labis na takot at pag-aalala. Dahan-dahang lumingon si Talia. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at ang kanyang mga mata ay puno ng isang matinding pighati na tila mas masakit pa sa operasyong pinagdaanan niya. Bakit ka narito, Tristan? Mahina at paos na tanong ni Talia. Dapat ay nagdiriwang ka, tapos na ang laban ninyo ng mama mo. Malaya ka na. Paano ako magiging malaya kung wala ka? Hakbang ni Tristan palapit, ngunit mabilis na umatras si Talia. Hindi mo ba nakikita? Hikbi ni Talia. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib kung saan naroon ang sariwang pilat ng operasyon. Sira na ang pamilya mo dahil sa akin. Nakulong ang nanay mo dahil sa akin. Ang bawat gulo, ang bawat sakit na naranasan mo mula nang makilala mo ako. Ako ang Mitya, Tristan, isang may sakit na babae na walang ibang naibigay sa'yo kundi problema. Tinitigan ni Tristan ang dalaga. Ang kanyang puso
ay nadudurog sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Talia. Napagtanto niya na sa kabila ng lahat, nananatili pa rin ang sugat ng kawalang halaga sa loob ni Talia. Ang sugat na itinanim ng kanyang ina sa loob ng maraming taon. Talia, makinig ka sa akin. Pilit na hinawakan ni Tristan ang magkabilang balikat ng dalaga. Inilalapit ang mukha nito sa kanya. Ang mama ko ang sumira sa sarili niyang buhay dahil sa kasakiman niya. Hindi ikaw ang mitsa ng gulo, Talia. Ikaw ang mitsa ng liwanag ko. Kung hindi dahil sa'yo, nananatili akong isang taong walang puso, isang milyonaryong puro galit ang laman ng dibdib. Kinuha ni Tristan ang singsing na damo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang ipinasuot muli ito sa daliri ni Talia. Ang kanyang paghawak ay puno ng pagsamba at pangako. Hindi ko kailangan ng isang perpektong buhay, Talia. Ang kailangan ko ay ikaw. Ang pusong ito, itinuro ni Tristan ang dibdib ng dalaga. Ang pusong ito ang tanging dahilan kung bakit ako binigyan ng pangalawang pagkakataon ng langit. At hinding-hindi ko sasayangin ang pagkakataong yon dahil lang sa takot mo. Tuluyang bumigay ang katatagan ni Talia. Napasubsob siya sa dibdib ni Tristan at umiyak ng buong lakas. Isang iyak na naglalabas ng lahat ng 10 taon ng pananakit, pagsasakripisyo at kawalang pag-asa. Niyakap siya ni Tristan ng napakahigpit, tila ibinabaon ng dalaga sa loob ng kanyang pagkatao upang masigurong wala nang makakakuha rito. Lumipas ang mga oras. Ang katahimikan ng gabi ay naging saksi sa kanilang muling pagkakaisa. Habang ang buwan ay dahan-dahang lumulubog upang bigyang daan ang bukang liwayway, isang matamis at malalim na kapayapaan ang bumalot sa kanila. Isang linggo makalipas ang gabing iyon, muling binalot ng kagalakan ang maliit na inuupahang kwarto ni Tristan at Talia. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila nagtatago. Ang mga tao sa bayan na dati ay puno ng pangungutya, ngayon ay nag-aalok na ng tulong at pagbati. Sa loob ng selda ng kulungan ng probinsya, nakaupo si Doña Teresita sa isang malamig na bench. Wala na ang kanyang mga diamante, wala na ang kanyang magarbong bestida. Tanging ang mga alaala ng kanyang kasamaan ang kasama niya sa dilim. Nang dalawin siya ni Tristan sa huling pagkakataon upang iabot ang mga huling papeles ng pamilya de Leon, hindi siya tiningnan ng binata ng may galit. Tanging awa ang nakita ng matanda sa mga mata ng kanyang anak. Pinapatawad na kita, Ma. Tanging nasambit ni Tristan bago tumalikod ng tuluyan. Ngunit hindi ko nahahayaang maging bahagi ka pa ng buhay na ipinaglaban ko. Paglabas ni Tristan ng kulungan, sinalubong siya ni Talia sa ilalim ng sikat ng araw. Mapula na ang mga pisngi nito at may masiglang ngiti sa kanyang mga labi. Kinuha ni Tristan ang kamay ng dalaga at dahan-dahang ipinasok ang kanyang mga daliri sa pagitan ng mga daliri ni Talia. Handa ka na ba? Tanong ni Tristan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-ibig. Saan tayo pupunta? Nakangiting tanong ni Talia. Sa ating bagong simula. Sagot ni Tristan. Doon sa lugar kung saan ang bawat tibok ng puso ay malaya at ang bawat umaga ay puno ng pag-asa. Naglakad sila palayo, magkahawak kamay, habang ang hangin ay tila bumubulong ng isang himig ng tagumpay. Ang nobelang Puno ng Dugo at Luha ay natapos na, at ang isang bagong kwento ng pag-ibig, katarungan, at tunay na kapatawaran ay nagsisimula pa lamang isulat sa mga pahina ng kanilang bagong buhay. Lumipas ang 5 taon mula nang muling pagtagpuin ng tadhana ang mga puso ni Tristan at Talia sa ilalim ng lumang puno ng mangga. Ang bayan ng San Isidro ay hindi na ang lugar ng takot at baha na dati ay nagpapahirap sa mga mamamayan. Dahil sa matagumpay na drainage project ni Tristan, ang bawat ulan ay hindi na nagdadala ng pangamba, kundi ng pag-asa para sa masaganang ani ng mga magsasaka.
Sa isang burol na overlooking sa buong bayan, nakatayo ang isang bahay na yari sa puting bato at kahoy. Isang obra maestra na dinesenyo ni Tristan para sa kaisa-isang babaeng nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng tahanan. Ang paligid ng bahay ay napapalibutan ng malalagong halaman ng sampagita na ang bango ay humahalimuyak sa bawat sulok ng kanilang bakuran, tila isang paalala ng kanilang matamis na nakaraan at mabangong hinaharap. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel sa kalangitan, nakaupo sina Tristan at Talia sa kanilang beranda. Sa kanilang harapan, isang maliit na batang babae na may edad na 4 na taon ang masayang naglalaro sa damuhan. Ang kanyang pangalan ay Esperanza, ang simbolo ng kanilang pag-asa. Ang bawat halakhak ng bata ay tila isang matamis na himig na pumapawi sa lahat ng bakas ng pait na naranasan nila noong unang panahon. Kinuha ni Tristan ang kamay ni Talia at dahan-dahang hinaplos ang kumikinang na diamanteng singsing sa daliri nito. Ngunit sa ilalim ng mamahaling alahas, nakatago sa loob ng isang maliit na glass case sa ibabaw ng kanilang lamesa, ay ang lumang singsing na gawa sa tuyong damo. Hindi nila ito itinapon. Ito ang nagsisilbing pundasyon ng kanilang katatagan. Talia, naalala mo ba noong sinabi mo sa akin na pabigat ka lang? Mahinang tanong ni Tristan. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan habang pinapanood ang kanilang anak. Ngumiti si Talia at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Naalala ko, pero ngayon, sa tuwing nararamdaman ko ang malakas na tibok ng puso ko, alam ko na ang bawat pintig nito ay hiram ko sa tapang mo. Salamat dahil hindi mo ako binitawan, Tristan. Minsan, nakakatanggap sila ng balita tungkol kay Doña Teresita. Ang dating makapangyarihang reyna ng San Isidro ay nananatiling naninirahan sa isang maliit na dampa sa malayong probinsya, inaalagaan ng isang malayong kamag-anak. Wala na ang kanyang yaman, wala na ang kanyang mga alahas, at higit sa lahat, wala na ang kanyang boses na dati ay nagpanginginig sa takot ng marami. Pinatawad na siya ni Tristan at Talia sa kanilang mga puso. Isang desisyong ginawa nila hindi para sa matanda, kundi para sa kanilang sariling kapayapaan. Ngunit nananatili ang kanilang hangganan. Alam nilang ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng muling pagbubukas ng pinto para sa mga taong sadyang nanakit. Kinuha ni Tristan ang isang lumang talaarawan mula sa kanyang tabi. Ang talaarawan na naging saksi sa sakripisyo ni Talia, 10 taon na ang nakararaan. Sa harap ng maliit na apoy sa kanilang fireplace, dahan-dahan niyang inihulog ang bawat pahina nito. Pinanood nila ang paglamon ng apoy sa mga salita ng pighati, hanggang sa maging abo ang lahat ng alaala ng kanilang madilim na kahapon. Kinuha ni Tristan ng isang bagong libro, malinis at maputi ang mga pahina. Sa unang pahina nito, isinulat niya ang mga salitang magsisilbing aral para sa kanilang anak at sa susunod pang henerasyon. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang kaya mong isakripisyong mag-isa sa dilim, kundi sa kung gaano kayo katapang na harapin ang bawat unos ng magkasama sa liwanag. Hinarap ni Tristan si Talia at idinikit ang kanyang noo sa noo ng asawa. Pinatawad na ang nakaraan, payapa na ang kasalukuyan, at bukas, Talia, muli nating isusulat ang isang kwento kung saan ang bawat tibok ng puso ay malaya. Mahal na mahal kita, Tristan, bulong ni Talia, bago siya dahan-dahang hinalikan ng asawa sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang orasan ng tadhana ay patuloy na umiikot, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito pabalik sa sakit, kundi pasulong sa isang habambuhay na puno ng pag-ibig, katarungan, at tunay na kaligayahan. Dahil sa dulo ng bawat mahabang gabi, ang araw ay laging sumisikat para sa mga pusong hindi sumusuko. Maraming salamat sa inyong lahat na nanatili at sumama sa paglalakbay na ito hanggang sa huling yugto ng ating kwento. Hindi madali ang ating pinagdaanan,
mula sa mga luha ng bihag na nakaraan hanggang sa tamis ng muling pagsilang ng pag-asa. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, lalo na ang mga sandaling dumanas si Talia ng matinding kawalang katarungan at ang bahagi kung saan halos sumuko na ang kanyang puso sa malamig na sahig, naramdaman ko ang bawat kirot na tila ba ako mismo ang naroon sa madilim na sulok ng mansyong iyon. May mga gabing kailangan kong huminto sa pagsusulat dahil sa bigat ng emosyon, dahil ang sakit na dulot ng pagkakanulo ng sariling kadugo ay isang sugat na mahirap gamutin ng mga salita lamang. Ang bawat patak ng tinta ay naging simbolo ng bawat patak ng luhang ibinuhos para sa katarungan ni Tristan at Talia. Ang kwentong ito ay hango sa mga karanasan ng mga taong tunay na nagmahal at tunay na nasaktan. Inspirasyon ko ang bawat isa sa inyo na patuloy na lumalaban para sa katotohanan at para sa mga taong mahalaga sa inyong buhay. Nais kong ipaalala na ang kapatawaran ay hindi isang kahinaan, kundi isang matapang na hakbang upang palayain ang ating mga sarili mula sa tanikala ng poot. Ang pag-ibig ay parang isang maliit na mitsa ng kandila sa gitna ng malakas na hangin. Maaring kumukurap, maaring manghina, ngunit hanggat may nag-aalaga rito, hinding-hindi ito mamamatay. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam sa mundong binuo ni Tristan at Talia, nais kong mag-iwan ng isang katanungan sa inyong mga puso. Kung kayo ang nasa kalagayan ng ating mga bida, sapat na ba para sa inyo ang patawarin ang isang taong tulad ni Doña Teresita mula sa malayo? O sa tingin ninyo ba ay nararapat siyang bigyan ng pangalawang pagkakataon sa loob ng inyong tahanan? Tunay nga bang sapat na ang katarungan upang mabura ang lahat ng pait ng nakaraan? Nais kong marinig ang inyong mga tinig, mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin sa ating comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at opinyon ang nagbibigay ng buhay sa aking mga panulat. Kung ang kwentong ito ay naghatid ng munting liwanag sa inyong puso ngayong araw, mangyaring pindutin ang like button at i-share ang videong ito sa inyong mga mahal sa buhay. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pakikinig. At hanggang sa susunod nating kwento ng pag-asa at pag-ibig. Mag-ingat po kayong lahat.